Duterte. kung merong politikong pinakamatandang kaibigan ni Sir President Duterte, di ako. No. Bakit bumoto ka against the minority resolution Yung alin? sa ICC kay Duterte? No? Bakit mo si President Duterte, nalapitan mo siya? Bakit senador ka ba doon at that time? Oh, 2010. 2016. With Senator Ping. 2016, kare-re-election lang namin. Oo. Re-election namin. Kaya now I can connect that by you and Senator Ping is being pictured as have Duterte links through Duterte. Kaibigan ko naman talaga yun. Ewan ko kung bakit iniisip ng ibang hindi eh. Sino ang kaibigan mo? Yung mga ibang mga politiko. Na kay Duterte? Kung merong politikong pinakamatandang kaibigan ni Sir President Duterte, di ako. 1988 eh. Okay. 1988, Vice Mayor ako ng Quezon City. Yes. Si Digong, Mayor ng Davao. Oo. Okay? Kaya-elect lang namin after mag-OIC siya. Na-elect kami, 88. 88 ang elections noon, 4 years kami. Ako yung, tinayo ko yung Vice Mayor's League of the Philippines. Para mapalakas ko yung pagiging presiding, hindi lang presiding officer ng mga Vice Mayors nationwide. Hindi ganun ang batas nun eh. Nilakad ko yun. Okay? Pangalawa, para gawing action officer ang mga vice mayors ng anti-drug abuse councils ng buong mundo, buong Pilipinas. Okay. So, nung tinatayo ko yon, tinulungan ako ni Mayor Duterte, nagkita kami sa Davao, anti-illegal drugs din siya noon eh. Yung vice mayor niya, si Boy Sunyo, yun ang vice president ko for Mindanao. Ganon kaming kadikit nung araw. Kaya talagang... Deeply rooted ang baga. Kahit sa... Baka, tanungin mo si Bongo kung sino na una sa aming magkaibigan. So, if you have that... Kaibigan ko naman sila talaga. Wala naman ako problema doon. Hindi naman nakakapagtaka yun. Hindi naman dapat magtaka yung iba. Mas matanda pa akong kaibigan nito mga politiko to kaysa kanila. Itong mga kasabay ko ngayon, mga senador, mga kasabay kong congressman. Ang kasabay ko, mga tatay nila. Si Rodito Albano ng Isabela. Yung kasabay ko si Rudy, yung tatay niya eh. Si Jun D, si Boji D. Kasabay ko si Faustino D, yung matanda, si Governor D. Yun ang mga kasabay ko. You are giving the best example of political dynasty handed down to the present generation. Ako, Correct. hindi. Kaya, sabihin, hindi nakakapagtaka na noong panahon na yun, naging presidente si Digong. Ang dali nun. Isang tawag ko lang yun. Kung ganun kayo ka-deeply rooted ang friendship nyo, bakit bumoto ka against the minority resolution sa ICC kay Duterte no? Di ba yung Bongo as a resolution na vote? Anong resolution niya sa Abstain. Ha? Abstain ako. Abstain ka doon? Oo, kita mo na. Kasi hindi naman minimension yung mga abstain eh. Hindi. Kasi institutional memory yung mga present reporters. Ako na, Wala. naalala mo lang. Abstain. Paano ba voting doon? Mga present reporters, puro bata yan. Ngayon ko lang na-recall na kasi nga yung bination mo gano'n. Kaya tataka ako bakit ikaw ang alay ni GMA, kay Duterte ka lumapit. So mas malapit ka kay Duterte. Hindi, tsaka siya presidente nun eh. Siya presidente nun, nung nilapit ni Ed Manyalak yung issue. Ed Manyalak is PNOC. Dati. PNOC siya. Tapos during that time, nakaupo si Ben Lista. Ben Lista. Commander Ben Lista, naging admiral. Commander, Coast Guard. Admiral ng Coast Guard yun. Yeah. Panahon ni Iraq. Tapos, pagdating ni Digong, siya, PNOC. Pero di yun ang kausap namin. Kausap namin si Ed, saka si Gringo. Yes. Silang dalawa unang nag-uusap tungkol doon. Nung dinala sa amin ni Ping yung idea, sabi ko, dali natin kay Presidente. Mayroon ba kayong katayan na study that the Philippines indeed has oil reserves, untapped oil reserves, somewhere? Where you armed with that kind of study? Well, una sa lahat, belief lang. may study at ang PNOC to that effect, but I'm not private to that. What I'm The saying, last yung time. akin common sense. Buong mundo, nilagyan ng Panginoon Diyos ng may oil eh. Bakit sa Pilipinas lang wala? Imposible wala. Yun ang point ko.
Kaya naniniwala ako nung nilalapit nila na magkaroon ng joint exploration, gumawa ako ng appointment kay President Duterte. Okay. Sinama ko silang tatlo. Tama, silang tatlo. Sa bagay, yung tatay ni PBBM, si the late Ferdinand President Marcos, he actually started the exploration, oil explorations, di ba, sir? So, dapat, PBBM should pick up his father's initiative before. Sana. Ikaw, di ba, pagpalit mo sila ngayong gabi, patawag na yun. Before, nasa US na siya, have he called you up already about, because of the urgency of the matter, kailangan, pick up ng phone na, hindi mo kailangan face-to-face meeting. Oo, pwede. Pero walang tawa kapag Wala tawag. pa. Okay. Nothing to effect yet. Pero since nasimula na open up mo yung political dynasty, ano ba stand mo na sa political dynasty? Ako naman noong araw pa, talagang I just want to make sure that there are no loopholes. That the loopholes should be plugged. Remember, I mentioned this already before nung guest tayo dito 1995 pa yan, dinidebate na namin nila Orly Mercado. Si Orly Mercado ang sponsor niya. Kauna-una ang sponsor niya. Kasi wala sa dynasty. Natagalan. Walang nangyari nga dahil nga doon sa mga problema. Tinatanong ko nung araw yun tungkol sa may stress. O pagkatapos, pagdating ng makikita mo sa record ng journal ng Senate, si Chief Justice Bernal, who was senator then, wanted the definition of mistress. Kasi ang point namin is you will be disenfranchising the wife and everybody in the second degree of consanguinity. Anong degree of consanguinity yung mistress? Di ba? So, yun ang punto noon. So, doon na stymie yan eh. So, fast forward. Si Risa, Senator Risa, may definition. Ano? Medyo mahaba. Legal definition. Medyo mahaba. Pero, meron pa rin mga loopholes. Kaya nung nag-interpellate kami, sinasabi ko, ako, at the outset, sinasabi ko na agad, I am in favor of the bill. Di ba? Ano second consanguinity? Second degree of consanguinity, I'm in favor of the bill. Pero, sabi ko nga, let's plug the loopholes. Let's make sure. Okay. Sinabi na, dinifine niya yung mistress, girlfriends, di ba? Sige, hindi pwede. Okay. Ang tanong ko ngayon, sabi ko, una, so sabihin ng girlfriend, break na sila. Pwede na siya mag-file? Pwede na siya manalo? Di ba? Okay. Huwag ngayon. Sige, hindi. Yung kapatid ng mistress. Magulo yan, mas libot. Why am I saying this? Because ang gusto nating i-address doon sa anti-political dynasty is the transfer of the influence of power. Influence of power, influence of whatever. Yun ang gusto nating maiwas eh. Di ba? So, kailangan ma-plug natin yung mga loopholes na ganyan dahil pagka ganun, dinidisenfranchise mo lang yung legitimate family members tapos mamapayagan yung mga illegal.